Samahan niyo po ako sa unang Korinto. First Corinthians chapter 10, verse 14. First Corinthians 10, verse 14. Therefore, my beloved, flee from idolatry. I speak as to sensible people. Judge for yourselves what I say. The cup of blessing that we bless, it is not a participation in the blood of Christ. The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. Consider the people of Israel. Are not those who eat the sacrifices participants in the altar? What do I imply then? That food offered to idols is anything, or that an idol is anything? No, I imply that what pagans sacrifice, they offer to demons and not to God. I do not want you to be participants with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. Shall we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Hiling namin na tulungan kami at bigyan kami ng talino sa bawat pag-uusapan po namin ng inyong mga salita. Maselan ang inyong mga salita dahil galing po sa inyo to. Kayo ay banal, banal ang inyong mga salita. Hiling namin na tulungan kami na ang tamang pangunawa ay ipagkaloob po sa bawat isa. Tulungan din po ninyo ang inyong abang lingkod habang nangangaral po ng inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Nung una po ako mag-Bible study, isa sa tinatalakay naming mga aralin ay patungkol sa paganism. At isa po yun sa topic, paganism, mga anito. At malimit pong itinatanong, but depende po yan kung saan community po kayo nandoon. Pag kayo ay nasa komunidad ng mga syudad, medyo madalang po yung pinag-uusapan. Pero kapag kayo ay napunta sa mga medyo liblib na lugar, isa po yan sa mga tinatalakay at ginagamit naming mga aralin. Dahil yung posisyon o belief ng mga tao sa mga ganon ay malaking bahagi. Pero nag-evolve na rin. Alam niyo ba nag-evolve? But minsan malungkot yung evolution ng mga ideya. Minsan hindi na namin tinatalakay yung mga anito. Depende na lang po ano. At kung mapupunta ka sa isang lugar, kamukha doon sa lugar po namin sa Kapas. Nung buhay po yung uncle ko ay sabi niya, pwede ba naming hilingin si Bobot na magba-Bible study dito. Then pumunta kami. Sabi ko, anong pag-uusapan? Magte-Thanksgiving lang tayo. Sabi na. Sige po. Pumunta ako doon. Then we have some subject na tinake up. Tapos biglang sabi nung uncle ko, kunin mo yung manok doon sa dahil open na po, nakapag-Bible study na ako at yun din ang nag-request sa akin. Sabi ko, ano yung manok, uncle? Iyatang natin. Sige po. Buksan muna natin ulit doon sa ganitong verse. Ayan po yung pag-aatang. Pauwi mo na lang kay Bobot yung manok. Huwag mo nang iluto. Mga ganun. It depende po sa lugar, sa komunidad.
Patuloy po natin pag-usapan yung evolution, ideya ng warning against idolatry. Yung unang bahagi po nito is an illustration in the past. They went to idolatry at nagsuffer po sila, that is 1 to 13. In verse 14 to 22, a mandate to obey. Okay, merong mandato na dapat sundin. At sa pagtalakay po nito, merong mga ibang mga implication na hindi po literal na mahanap po natin. Katulad ng evolution ng paganism sa mga syudad, minsan hindi po anito, katulad po nung sinasabi ko sa inyo. Marami ang bumabagsak na sa idolatry sa kanila ng pagsamba sa mga tao. Pagsamba sa politiko, hindi man siya mukhang pagsamba. Alam niyo ba yun? Na merong mga pastors na meron silang i-share na mga videos in support to a certain person to the point na nagmumura po yun. Tapos ang unang nag-share at nag-like yung pastor. Ano ba yun? Hindi siya naniniwala sa paganism, but yung idolatry of man ay nandoon. Ayun po yung sinasabi ko na nag-evolve. From paganism as anito sa mga politiko, halos sumamba yung mga tao. It's bahagi ba yan? Bahagi po yan ng ating tatalakayin. I hope abutin po natin sa araw na to. Ayon po sa verse 14 na tayong kay Apostol Pablo, sabi na, therefore, okay, pagkatapos niyang sabihin at magbigay po ng babala dahil sa mga halimbawa na nangyari sa nakalipas. Ano nangyari sa nakalipas? Yung mga tao sa Old Testament, tinulungan sila ng Diyos to pass through the Red Sea. Alam niyo ba yun? Can you imagine if kung kayo nabubuhay sa panahong iyon at naglalakad ka doon sa, imagine yung Lingayen, dagat sa Lingayen. Tapos galing ka sa Kapitolyo at makakatawid ka at shining kapalit, ano? Para yata masyadong malaki, no? Paano kung nahati yun, tapos naglakad kayo doon, no? Di ba, saya? Ano reaction nyo when you pass? Kunwari, ayoko may example kasi yung ilog kasi baka may nagpapatubig lang, ano, naharang ko yung ilog. Nung bata po ako, mahilig kami pumunta sa ilog do sa Kapas. Ang ginagawa ng mga tao is naglalagay sila ng mini dam. Hindi ko alam ba't sila naglalagay ng mini dam. Pagkatapos aagos po yung tubig, tapos yung sa other side at malinis. Doon kami magdudumi muna kami doon sa nakaharang. Tapos kung saan naliligo yung kalabaw, katabi namin, doon kami sa malinis na part, samay tayo ng kalabaw doon sa kakonti doon. Parang nahati, no? Kahit po doon sa lugar namin dito sa Pugulumboy, pagka magpapatubig sila, haharangin nila, tas agos yung tubig. That's so easy. Pagka mini dam, they could do that. O mga irrigation, kaya po nilang gawin. Pero sa dagat, walang umahati doon. Then you pass through dry land. Anong reaction mo? Galing naman. Tapos yung gilid, siyempre may isda yun. Alam nga naman, hinati yung dagat, tas wala ka nakikita doon sa gilid. Imagine what is happening. Dadaan ka doon sa gitna ng dagat na nakahati on both side. Wala naman sigurong shark, ano? Baka lalabas yung Diyos doon. Wala naman. It's simply the Red Sea. Tas dadaan ka doon sa gitna. Pagkatapos nilang maranasan yon, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Itinawid sila ng Diyos at ipinakita ng Diyos kung paano sila ingatan. Sabay-sabay po nangyari, no? Hinati yung dagat, hinaharang ng apoy ng Diyos ang mga Egyptian para makatawid muna lahat ng Israelita. Siyempre, naglalakad yung Israelita. Tapos yung mga Ehipsyo, nakakarwahe sila at nakakabayo. O parang naglalakad ka tapos alam yun, naka-armor van yung mga dumarating o kaya nakatangke. Anong gagawin nyo?
tatakbo kayo doon, but God is preventing them. Kasabay din po yun. Tapos nung makatawid sila after a while, bigla na silang sasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi ng Diyos, hindi pwedeng ganun. Kaya lahat yon, maliban doon sa dalawa, ay nakatawid at nakarating sila sa Promised Land. Lahat nakatawid ng Red Sea, but hindi sila nakapasok sa Promised Land. Sabi ko nga po, ayon sa mga historian at nag-aral ng dami nung naglakad, humigit kumulang 2 hanggang 3 bilyon yung naglakad. Kapag 1 meter apart at 1 meter apart na tigli-5 yung naglalakad, alam niyo na siguro, just tungtong kanan kayo, tapos 1 meter yon, tapos tungtong sa harap, then 1 meter sa likod paatras, and then nakarating na yung una, hindi pa nakakalabas yung huling Israelita. Pero pinaikot sila ng Diyos 40 years in the making. Kaya lang, yung damit hindi nagluma. Yung paa hindi nagkakalyo habang sila'y naglalakad ng umaga, tanghali, gabi, maglalakad din sila. Alam niyo ba yon? Papahinga lang sila and then they keep on walking in the wilderness. Pero ganun pa man ang ginawa ng Diyos sa kanila, di pa rin sila nagniwala sa Diyos. Pinakain sila ng Diyos and they still complain. Ano ba naman? Puro naman mana at puro naman ganito yung pagkain. Sana naman may karne. Binigyan sila ng Diyos ng karne. Nag-complain pa rin. Sige, sabi niya, ganun pa man. Send some snakes. Isipin nyo sa daming milagro ng Diyos na ginawa sa kanila, they still complain. At din isa sa mga issues pa nila is sexual immorality, unequal yoking, mananampalataya, hindi mananampalataya, at nagsama. Bisa nakala ng iba, basta unequal yoking is simple sin. Oh, mga kapatid, galit ang Diyos dyan. Ang tawag dyan is sexual immorality. Bisa nakala ng iba, pastor, minor issue. Sa'yo, hindi sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, babala sa atin yan. Meron tayong nababasa, di na natin dapat gawin. Kaya ang sabi na sa verse 14, therefore, kaya nga, sabi na mga minamahal, flee from idolatry. At layuan, takbuhan ang idolatry. Kahalin tulad po ito. Ito yung mandate niya, ito yung utos niya sa kanila, lumayo sa idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, ay hindi simpleng bagay. Merong mixed problem sa Corinth. Sa chapter 8, sinabi niya, yung pagkain ng karneng inialay sa Diyos-Diyosan, there is no real effect. Hindi ka lalakas, hindi po alam kung nakaranas na kayo mga kalokohan na katulad po nun. Nung panahon po namin, sa barangay, 2 lang ang may TV. Karamihan sa amin may radyo. Masarap pakinggan yung dalawang pagkagabi. Yung si Johnny Midnight, mutit ko na sinabing Johnny Walker, alak pala yon. Si Johnny Midnight, tsaka Gabi ng Lagim. Ayun po yung masarap pakinggan. Di kayo mapupuyat po kayo kakapakinig ng Gabi ng Lagim. Parang 3 lang tayo, Hindi, mga 4 naman yata kami nakakalam. Si Johnny Midnight, masyado ako makaluma, Pagbigyan nyo na ako, panahon ko po yun, Nagturo po siya ng pyramid, tapos lalagyan mo ng isang baso ng tubig doon, tapos iinumin mo po yun kinabukasan. Tatalino ka, kaya bumagsak ako sa board exam. Lalagay mo daw doon sa pyramid, tapos, sumunod po nun si Ernie Baron na 7. Patapos ng 7, pinauso po yung apatot ni Kabayan. Meron po kami doon sa bahay namin, di masarap. Huwag niyong kakainin. Tatalino ka daw. Tapos, pag nagre-review ka, lalagay mo yung pyramid sa ulo. Kakatawa, di ba? Mukha kang
Alam mo yun, para kang Frankenstein ba yun o ano, tapos nag-aaral ka na hindi mo ma-memorize yung araling panlipunan na tinulugan mo kasi yung oras niya pang 1:00 hanggang 3:00. No? Tapos yung Filipino subject, ganun din nila inilalagay. Hindi ko maintindihan bakit kami laging 2:00 ang aming Filipino. Tapos kasunod niya yung aralin. Tapos yung mathematics, ilalagay doon sa umaga. Ang hirap-hirap i-balance ng kaisipan. Alam niyo yun? Di ko alam kung ginawa niyo po yun, nakakatalino daw. Hindi ko alam, di ako to malino eh. Siguro mali yung aking paggawa ng pyramid at kung ano-ano pinaggagawa. Ginawa niyo ba? Ilalagay mo yung libro sa likuran ng pag natulog ka. O tapos merong memes kayo, yung bata ginagano na yung libro niya sa. Alam niyo po yun. O magbasa po kayo, wag nang gawin po yun. Di walang mangyayari. Kaya mga kapatid, this is a mixture of something like that. Wala talagang effect yun. Yung alak, yung karne na kinain, yung ininom mo yung tubig ni Johnny Midnight. Kahit nagpuyat-puyat ka, nakikinig sa kanya, naglagay ka ng pyramid sa ulo mo, tapos uminom ka ng 7-7, tsaka 8-8, tsaka 4, at kahit ano po yung gawin niyo po dun, di po yun nakakatalino. There's no real effect. Pero sa health, meron po yung 7-7 ha, kasi dahon po ng halaman po yun. There's something in effect with it. Kaya, parang gano'n lang yung idea ng paganism. Inialay daw nila sa Diyos-Diyosan and there is a miracle. Parang may binibili kayo tapos sinabi, be blessed and you will be protected. Tama ba yun? Tapos nakasabit sa'yo. Yung porcelas na maitim na nilalagay dito, yung kulay brown, o kaya yung bato na binabarena, tapos nilagyan ng garter, tapos suot-suot nyo. O yan, protection. Tsaka kung pag pumunta kayo dun sa Quiapo, daming nabibili, yung triangle na merong mata. O merong pong nagpabaril na gano'n, namatay. Yung nagsusyang gano'n, o may anting-anting ako, barilin mo ako, binaril, namatay. Ay mga gano'n ba na merong magical effect? Ang sinasabi ni Apostol Pablo in chapter 8, there is no real with that. Wala siyang katotohanan sa inyong katawan na kayo ay magiging matalino o kayo ay magiging malakas. Wala pong ganon. Pero ano ang idolatry? Bakit natin ito tatakbuhan? Bakit ito kailangan iwasan? Kahit alinmang mga bagay na patungkol sa pagsamba maliban sa Diyos, and that is idolatry. We make gods. Ang tao ay magaling at magaling mag-imbento ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Roma chapter 1. Sa Roma chapter 1 verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. Ito pa yung sinasabi, kung ano yung pwede nating matutunan patungkol sa Diyos, it can be dahil dinisplay po ito ng Diyos. Kaya minsan laging tinatanong, ang Diyos ba ay nag-exist? Yes. Anong patunay? Di naman namin siya nakikita. Totoo, di mo nakikita ang Diyos, but through His creation. Sa dami-daming nalikha ng Diyos, alin sa bagay na yon kayo namamangha? Minsan parang madali lang, Pastor, galing lahat yan sa isang malaking pagsabog. Okay. Tapos nagkaroon ng evolution. Nagsimula tayo sa isang bakterya. O sige, una magsimula tayo sa pagsabog. Ang science ay mahilig sa cause and effect. Merong effect kasi may cause. Tama, no? Nangyari ito kasi may dahilan. O sige, simulan po natin. Nagkaroon ng pagsabog, saan galing yung sabog? Kalawa, saan galing yung sumabog?
Eh, nandyan lang. O, saan galing yung nandyan lang? Alam niyo po yun? How it struggle with that. Kaya ang science, hirap na hirap i-prove yung sarili niya, no? Kasi sabi niya, to see is to believe. Tapos, bacteria. Saan galing yung bacteria kung galing siya sa isang pagsabog ng isang malaking big ball of gas? O, at siyempre, kinakanta niyo yung Twinkle, Twinkle, Little Star. Ano ka ba? Sabi niya. Ang sagot nun is, a big ball of gas. Okay, a big ball of gas. Kung big ball of gas yun at nag-aapoy yun, walang tigil, saan galing yung bacteria? Ba't di pa siya nasunog dun? Kalagay ninyo, merong mabubuhay na bacteria dun sa sa araw. Ang araw ay isa sa mga maliit na bituin na meron tayo sa San Sinukob. O, tandaan niyo po yun, no? Isa sa pinakamaliit na bituin na meron tayo sa Earth ay yung araw. Dahil yung Betelgeuse ay kasing laki niya yung inikutan ng Earth sa araw. O, yung orbit po ng Earth, ganun daw kalaki yung Betelgeuse. Kung galing tayo sa pagsabog at yung sumabog ay nagliliyab na walang tigil, sabi nila galing of billion of years. Billion of years na siya, di pa nasunog yung bakterya na nandun. Alam niyo kung ano yung kalokohan ng evolution? Para mag-evolve ang isang nilalang, kailangan niyang maisip na siya'y mag-evolve. Halimbawa, kailangan yung itlog, maisip niya siya ay magiging manok. Kailangan maisip niya siya magiging bibi. Kailangan maisip niya maging kalapati. Tanong, paano niya naisip yun? Kailangan maisip niya rin magkakaroon siya ng tuka para makatuka siya. Kailangan maisip din nung ibon na magkaroon siya ng paa na pwedeng panglangoy para siya maging bibi. Kailangan maging itim siya para maging itik. Paano naisip yun? Naisip ba niya talaga yun? Dati daw yung balyena may paa. Kasi hindi naman niya daw ginagamit yung paa niya, kaya naisip niya wala na siyang paa. Ngayon, tanong, naniniwala pa rin ba kayo sa evolution? Paano niya naisip yun? Paano naisip ng isang halaman na kailangan siya ay saging? Kailangan naisip nung saging siya ay magiging saba, lakatan, senyorita, 1,000 fruit. Kailangan niya, paano niya naisip na magiging red siya? Paano niya naisip yung saba ay kailangan maraming buto para yung puso lang ng saging ang pwedeng kuhanin sa kanya? Dahil hindi mo makakain yung saging na puro buto ang laman. Paano niya maiisip na pangtali lang siya at siya naging abaka? Paano naisip nung bayabas kailangan marami siyang buto para maging granada? Pomegranate. Paano naisip nung duhat? Kailangan maging date siya para sa Middle East may pagkain silang ganon. Pero saan galing yung mga halaman at saan siya nagsimula? Nagkaroon ba ng marketing? Ibig sabihin, dati may puno sa Tarlac, ang ginawa po nung may-ari ng orchard. Sa isang puno ng mangga, naglagay siya ng iba't ibang mga sanga ng iba't ibang mga mangga doon sa kanyang puno. At naging successful po yon. Yung mangga niya, meron ding nagmarkot ng siriguelas at saka mangga, sama, tawag nila ay siriguelas mangga. Ewan ko kung may shortcut name na po yon. But meron po, sa Bayambang meron. I've seen one. Hindi ko alam kung pwedeng ilagay yung saging naman doon. Yung mangga pwede po. Yung maasim, they have same texture, structure ng kanilang mga sanga, they can mix that. At pwede silang i-markot. Ang kamatis at talong, pwede po siyang isama, kamlong ang tawag. Basta talong yung baba. Hindi kamatis yung baba, kailangan talong yung baba kasi mas matigas po yon.
Pero paano naisip ng kamatis tsaka talong na, o bread, ano tayo, merge tayo? No, 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 no. Scientist po yung gumawa nun. Mga scientist po na mga halaman. Kaya pag sinabi natin, Pastor, dahil ba sa nilikha sa San Sinuko, we could say that there is God? Yes. Merong nag-isip ng lahat ng ito. Yung parang simple, pero komplikado, may gumawa at nag-isip para maging ganon. Kahit po tayo. Minsan parang madali lang nagpapacheck up eh. Anong masakit mo? Ganito po. Tapos si doktor, tapos sa dami nating reklamo, ginangganyan lang niya ako. Tapos sasabihin niya, 1,000 yung babayaran ko doon sa doktor. Lalo na kapag napunta kayo sa malalaking ospital. Ganon lang niya ako eh. Kung ganon lang ginawa niya, sana ganon na rin ginawa mo sa sarili mo, hindi ka na nagpa-check up. Tama ba yon? Ginanon lang niya ako, tapos 1,000 na. O sana ikaw na lang nagganon, bumili ka ng stethoscope mo, tapos lilagay mo sa tenga mo, ikaw na lang nagganon. O ilibre mo yung sarili mong 1,000, di ba ka matuwa ka? Pero di mo alam eh. Somebody studied your body at sasabihin sa'yo, ang komplikado mong katawan, merong ganito. Mga simpleng bagay para sa atin, but those who studied it, alam nila gaano kakomplikado yung katawan, and they could define something at masabihin sa atin, ito yun. But somebody made that complex body. Kahit nga lang yung mga simpleng parts ng katawan natin, nakakatuwa. Yung kamay natin, hindi parehong kaliwa. Pero pag sumasayaw tayo, mga paa natin, nagiging parehong kaliwa. Pero hindi pa rin sila parehas. Can you imagine yung kamay mo parehong kaliwa? Masarap siguro manood ng basketball pagka gano'n, ano? At masarap din manood ng volleyball kung paano ito-toss nung tosser yung bola kasi ganun yung kamay niya, yung isa pa gano'n, no? Di ba ang saya, no? But God made it so good. Pero yung mga tao, ito pa rin ang ginawa. Tingnan niyo po yung verse 20. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world, in the things that have been made, so that they are without excuse. 21. For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Sa nila hinadlin tulad ang Diyos. Si Dagon, na sinasamba ng mga Pilisteo, ay isang lalaki, yung kanyang katawan, tapos yung buntot niya ay isda. Shokoy, ay hindi pala. Serenokoy, tawag doon. Serena yung babae, yung Shokoy may pat kamay, ano. Hindi ko po alam kung Serena din yung Serena kasi babae. O, yung Sereno. Ganun po yung itsura niya. Buntot niya isda, tapos yung katawan niya tao. Walang sinabi sa tikba lang sa atin yun. Kabayo, tapos tao yung taas. Tama ba? We invented ways. Anong inimbento ng mga tao? Ito yung ganito ang Diyos. Pero kaya ba niyang gumawa ng Diyos-Diyosan na yun? Yung rebulto na yun, ay kaya ba niyang gumawa ng kahit na anong bagay? Pero ito yung ginawa ng mga tao. Singapore ba yun? Yung merong lumalabas na tubig na rebulto? Hindi to simple mga bagay, Ito daw yung Diyos. Yung malaking tiyan na walang buhok, na minsan ginagawang alkansya sa Pilipinas, Diyos daw yun. Sa Kristyanismo, meron din sila yung, hindi ko po alam kung nung bata kayo, merong nagabot ng tracts po sa inyo, na sa dulo po nun is, there will be a judgment, tapos merong Jesus Christ doon, tapos meron ding
Diyos na meron siyang katabing matanda. You know? Mali pong description dyan about God. Hindi po ganun ang Diyos. Sa Pilipinas, sa Christendom, nakaimbento yung mga tao ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Ang mukha po ni Jesus Christ na ginagamit po sa Catholic Church at doon sa mga materials po sa Christendom, hindi po tayo sure na yun ang mukha. Paano nakuha yung mukha? Okay, sagutin po natin. Paano nakuha yung mukha? Ang sabi ay kinuha daw doon sa Shroud of Turin. Yung si Veronica, nasa lubong si Jesus Christ, pasan-pasan yung krus, tapos ipinahide niya yung tela sa kanyang mukha. Pagtanggal niya, nandun na yung mukha. A Shroud of Turin po yun. Di yung mga scientist naman, di mapatitigil. Gumupit sila ng isang portion. Kinarbon test. Di ko alam kung gumupit, naglagay lang sila ng pang-test. Nagawa yung Shroud of Turin noong 1500s. Namatay si Jesus Christ AD 33. Yung tela ay nagawa noong AD 1500. Namatay si Jesus Christ AD 33. Yung panahon po natin ay 33 pa lang. Malinaw? Yung tela nagawa noong 1,500 years na siya. Which means 1,470 ang diferensya nung pagkamatay ni Jesus Christ at saka nung Shroud of Turin. Nagkita kaya sila? Baka hindi. Ganito po yung style nila when making a saints na hindi po na nila mahanap yung kung anong itsura. Si San Lorenzo de Ruiz ay hindi na nila alam kung anong muka. Kasi wala pang cellphone para kuhanan yung kanyang muka. What they did is kumuha sila ng pangkaraniwang muka sa kanilang lugar. Kaya kinuha nila yung mukha ng isang basketball player na si Tubid, tapos nirevise po nila, tapos yun daw yung mukha ni San Lorenzo Ruiz. Parang yung mga nagsasalita doon sa Itbulaga bago magkakaroon ng game. Ganun po yung ginawa. Pinagsama yung mukha nung babaeng host tsaka nung lalaking host. Tapos yun ang nagawa. Ganun po yung pagkakagawa nila sa mukha ni Jesus. Kahit po yung mukha po ng Mary, kung magagalit, sabi po ito ng pare, nung nag-a-attend pa ako ng catechism sa Don Bosco, Tarlac. Sabi nung brother na nagturo sa amin, yung mukha ni Mary ay hindi yun basta nakuha. Sabi niya, merong tao na naginip. Sabi niya, yun daw si Mary. Kaya kumuha siya ng sculpture, sinabi niya, ganito yung mukha ng Mary na gagawin mo. Galing po yun sa panaginip ng isang tao. Kaya hindi tayo sure kung siya pa yun. Kaya hindi, isipin po ninyo, nabuhay si Jesus Christ sa panahon na walang kamera. Pastor, hindi ba nila pwedeng gawin noon? Pwede po. Kasi yung mga emperador, meron silang nagagawang sculpture noon. Pero sa mga disciples, never silang gumawa ng any sculpture about Jesus Christ. Alam niyo bakit? Sa halip na sasambahin nila ng tao yung Diyos, sasambahin nila yung sculpture. Kaya po yung nangyari. Ano nangyari sa atin? Merong Nazareno ang Quiapo, the Black Nazarene. Bakit siya black? Hindi naman po negro si Jesus Christ, malamang-lamang. Bakit? Ang dugo na dumaloy sa kanya na ginamit is Mary. At si Mary ay Hudyo. It should be the same feature na mga Hudyo. Bakit siya Black Nazarene? Sabi daw, nasunog yung Quiapo, nasunog, siya lang ang natira, or yung kahoy ay ginamit ay maitim, kaya Black Nazarene. Sabi ng mga pare, pastor, itong bagay na to, hindi naman namin siya sinasamba. Okay. Bakit yung pinagkakaguluhan pag January 9? Bakit pinapahid dun sa kanya yung good morning towel? Yan lang yata yung tumatalab, kailangan good morning yung towel, Tapos, anong kapangyarihan nun? Bakit doon? Pati yung lubid, alam niyo ba na laging, pag lumilit po yung lubid, pinapalitan. Alam yung ginagawa nung nangihila, ginugupit po yon
Tapos nilalagay sa tubig, tapos iniinom, o gumagaling daw, lumalakas daw sila. Puro libag po yun. Kasi nga yung humawak dun eh. O alam niyo ma, yung mga nagtag of war dito, o alam niyo yung mga libag nyo, iniwan nyo doon sa amin, kaya madulas na. Alam niyo ba yun? Tapos gugupitin nyo, tapos iinumin po nila yun. Kaya sabi nung mga pari, tsaka yung gumagawa po nung andas, paikli ng paikli yun, sabi nila. Kasi nga, ginugupit ng mga tao. Pag mauubos, pagka sumobrang liit na siya, papalitan na siya. Ang dali lang ng problema nila. Ako, masusolusyonan ko, di na sila magkakagulo dun. Lalagyan ko ang hagdan yung harap, papunta sa likod, magkabila. Lahat ng tao na gustong kumaskas, maglakad lang sila ganyan. No? Salubungin lang nila yung andas. Mapapahid na nila yun. Kasi day before that, pwede na pong pahiran yun, kaya lang yung paa lang, ha? O, nasa Quirino Grandstand, ang nakalabas lang yung paa. Alam mo yun? Tapos papahira, nakahalikan. Kaya meron pong tagapunas ng alcohol doon. Huwag na kayong pupunta, dahil free from idolatry tayo. Merong tagapunas. Pag humalik ka doon, pupunasan nung isa doon. Pagka may TV yun, kuha mo lahat yung TV nun. Kailangan may tagapahid. What's the miracle with that? Sabi pastores, para maalala lang namin si Jesus Christ. Bakit sa Isaac Newton? Sabi niya, yung lalaki ko lang, sasabihin niya sa akin, may Diyos. Bakit kailangan ko magsiksikan sa Quiapo sa January 9 para maalala ko, may Jesus Christ? Let's go to the worst. Santo Niño. Sino si Santo Niño? The baby Jesus. Sige po. Tuwang-tuwa ba kayo kapag yung nanay niyo pinapakita yung picture niyo ng baby kayo? Yung pisngi niyo laki. Parang ako yata yan. Tuwang-tuwa ba kayo pagka yung picture na ng bata kayo pinapakita? Hindi. Tapos ang pangalan niyo sa nanay niyo, baby. Si baby, ayaw niyo, di ba? I'm old enough eh. Why you still celebrate me and bagay sa amin, pwede naman kami tawaging ninyo kasi hindi kami lumaki. Kasi ninyo means small. Okay na kami doon kasi ninyo naman kami talaga. Anong magagawa namin? Yung growth hormones na binigay sa amin, kakaunti lang. Doon sa iba, marami. Sa amin, kukunti lang. At least cute naman kami. Kaya lang ang cute, ginagamit sa aso, sakang. Di naman kami sakang. But can you imagine that, brethren? They celebrate you. Ikaw ang may, si Ninyo pa rin ang may hawak ng earth. Tama, no? Si Ninyo ang nakahawak sa earth. Si Mary ang nakatapak sa ahas. Si Jesus Christ yung hawak ng Mary. Nangitim na siya, kakahiga. Can you imagine that? Si Ninyo hindi na ba lumaki? Ba't hindi na lumaki si Ninyo? Bagay yung artistang Ninyo, hindi rin po lumaki. Pero pag birthday nyo ba, ganun ang gusto nyo? 18th birthday mo. Tapos ang celebration mo ay yung nung baby ka pa din. Tapos sige, dibo ko na po magkakaroon ng sayawan. Sayaw baby pa rin, Alam mo yun? Parang isang pastor sa Cavite, sabi na, basta, ba't di ka pa umuwi? Gabi na, sa conference kami, training kami. Kasi, yung member ko, sasayaw. O ngayon, anong problema sasayaw yung member? Sasayaw kasi sa birthday. Invited ka. Kung ako yung loko-loko, hindi kita invite. Kasi kung sasayaw akong kalokohan, ba't pa-invite yung pastor o dinarebuke ako? Umuwi ka na, pastor, tingnan mo muna anong sasayaw nila. Pero by the way, sabi ko, ilang taon na yung magbe-birthday? 80. Ha? Nag-worry ka, yung sasayaw, ang magbe-birthday, 80? Palagay mo ba ang sasayaw nun, nakalabas yung bituka at
balon-balon, anong sasayaw. O, di kinabukasan, masaya siya. Pastor, kumusta? Anong sayaw nila? Pang matanda pala, sabi niya. 80 years old yung magbe-birthday. Alam nga naman sasayaw nung kayo naman. Alam nga naman mag-i-strut yun, tapos magtatumbling yung anak apo niya doon. Hindi matutuwa yun. Tapos ang sasayaw, tig 50 years old. Alam yung mga ganon. Hindi siya tugma, di ba? That's why when we say, hindi ko sinasamba ang mga imahe, but why you venerate Him above Jesus Christ? Hindi nyo na pinatanda si Jesus Christ. He's already 2,000 years old. Baby pa din. Nung ipinako siya, hindi naman siya ninyo. Kaya nga si ninyo laging nakaganyan. Kasi hindi siya yung pinapako eh. Kaya lang nabansot na yung Jesus Christ. Hindi na lumaki. Ninyo pa din. Then we say we want to worship that. Ito po yung paggawa ng mga tao na mga Diyos-Diyosan. Siyempre, hindi naman po natin tatalunin yung iba. Hindi natin tatalunin ang Hinduismo. Anything that moves is God. Baka daw nag-incarnate yung... O, reincarnation, di po totoo, no? Kakapanood natin ng mga nobela-nobela. Tapos nag-reincarnate siya. Tapos naging matalino yung batang bigla. Kasi yung dating businesswoman na reincarnate napunta doon sa bata. O, hindi po totoo yun. Demonic teaching po yun. Ano, makakapanood po natin mga ganun. Ito po yung mga bagay na pumapasok. Anything, when we represent God that He is not, galit po ang Diyos doon. Let's see more verse 24. Therefore, God gave them up in the lust of their hearts, to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie, and worship and serve the creature rather than the Creator. Ito po yung idolatry. Dito po tayo pinapalayo. Kaya pag sinabi natin, Pastor, hindi ako sumasamba sa mga ganyang bagay. Posible. Pero samahan niyo po ako sa Habakuk. Habakuk chapter 1. Sige po, maghihintayin tayo sa Habakuk. Mas madali pong hanapin na pagaling kayong Matthew pabalik. Ado na po kayo. Ito po yung nakalagay sa verse 16. Therefore, he sacrificed to his net and makes offering to his dragnet. For by them he lives in luxury and his food is rich. Ano po ang inalayan ng Babylonia? The net and the dragnet. Yung mga bagay na nagbigay sa kanya ng pleasure, yun po yung sabi ni Habakuk. Yung bagay na nagbigay sa kanya ng pleasure, yun ang kanyang sinamba. Oy, pastor, walang ganyan, wala tayong ganyan. Oy, cellphone yan ay. Hindi ka mabubuhay pag walang cellphone. O, paano na? Nung unang panahon daw, pagka nag-brownout, nagkukwentuhan yung mga tao. Nung sumunod na panahon, pag brownout, nai-stress sila kasi hindi sila makapanood ng TV. Ngayon, kahit mag-brownout, basta may wifi, okay lang. Paano pag nawala yung wifi? Siyempre, yung init-init, masistress pa tayo doon sa walang wifi kaysa doon sa mainit ang panahon. Alam niyo ba yun? Yung how it goes? Ito po yung mga problema ang sinasabi. Kaya pag sinabi natin idolatry, sometimes we fall on this.
sometimes we fall to those heroes na, alam mo yun, konti na lang sasambahin yung former president. Alam niyo ba may sumasamba kay Marcos? Not the president, the former one. Yung namatay. Alam niyo ba yun? Meron pa sumasamba. Kay Apo Lakay. Yun po yung tawag. Tama ba ako? Saan ba yung mga Ilocano rito? Apo Lakay is Ferdinand Marcos Sr. Meron po sumasamba sa kanya. Siyempre, sikat naman yung Rizalista, they worship po si Rizal. Na linagyan nila ng mahabang buhok, tinanggal yung kismi niya dito, tapos pinahaba yung buhok. Then they called themselves as Rizalista. Ngayon, yung iba, sinasamba yung dating president. Magpapakamatay daw sila para sa kanya. Dati magpapakamatay sila para sa bayang Pilipinas. Ngayon nagkaiba-iba na. Can you imagine what happened? Mga pastors yun ha. Kayo, wakakala, biro-biro. Di siya biro. Acts 17, verse 29. Konti na lang po hanggang verse 22 ako eh. Nakaka-verse 1. Nakaka-verse 14 pa lang po ako, no? Total, wala naman Sunday school. Verse 29. Acts 17, verse 29. Sabi na, ito po yung nakita ni Paul. Na sinasamba po ng mga tao sa Athens. Kaya ito yung sabi niya sa 29, being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. Hindi daw ganun ang Diyos. Hindi ito inahalin tulad sa bato, sa ginto. So sa imahe na alinmang inimbento ng tao. Hindi daw siya ganun. Pastor, si Jesus Christ, yun ang ginawa eh. Yun nga po yung mali. Hindi man natin alam kung yun nga po yung itsura ng Jesus Christ na pinag-uusapan natin sa aklat po ng Biblia. Tandaan po natin, ang pinagkuhanan lang nila is the Shroud of Turin. Pag tinesting mo yung Shroud of Turin, bagsak. Hindi siya pumapasa na hindi sila magkapanahon ni Jesus Christ na sinasabi natin na ito yung mukha ni Jesus Christ. Malamang-lamang kung meron man kunwari no, nasunog na yon dahil yung mga Kristiyano noon sinusunog sila ng mga Romano. Alam niyo yun, nung nabubuhay si Emperor Nero kapag aakyat siya doon sa hagdanan papunta sa kanyang trono, merong dalawang Kristiyanong nakatali sa gilid. Tapos ang pinangsusunog sa kanila yung kanilang Biblia. Ganun po katerible yung mga Roman Emperor until Constantine will come, or Emperor Constantine will come. Pero bago yun, sinusunog po yung mga Kristiyano. Can you imagine? Magkakaroon ka ng Shroud of Turin. Subukan niyo po mamaya kapag maraming-marami na po kayo pagkatapos yung maglaro, baka babakat po yung mukha po ninyo. Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng ihalin tulad ng Diyos sa limang mga bagay. Mga imahe na inimbento ng tao, mga bagay o mga ribulto na linigyan po ng palamuti. Kung kailangan nyo lang po ng pagpapaalala sa inyo patungkol sa Diyos, suggestion lang naman ni Isaac Newton, yung lalaki ko lang magsasabi sa akin na meron Diyos. Ikaw lang mag-isa sa mundo na meron yan. No, kung maganda o pangit po yan, mahal po yan kasi unique. Ikaw lang kasi meron. Kaya ngayon na ginagamit po natin, kapag nakapatay kayo, o di na kayo makapirma, o magpapiano kayo dun sa pulis, alam mo yun, pag sabi ng pulis, magpapiano ka na, malamang murder po yan. Ano? Ganyan kamay mo. Bakit yan na ginagamit? Kasi ikaw lang meron nun. That's so unique. Kailangan pa ba na papaalala nito na merong Diyos? Hindi na kailangan, mga kapatid. Ang isang mananampalataya should be aware that His God exists. Hindi lang sa yung lalaki.
Makita mo lang yung katabi mo, isa yun eh. Mag-isa niyan sa mukha na yan. Kahit po kambal, mag-isang mukha na yan, walang kamukha pa rin yung mukha nung kambal. Alam ni kambal na hindi siya yun. Ano? Maliban na yung kambal, magkamali siya, nakala niya, nakasalamin po siya. O malaki na yung problema ng kambal na yun sa kanyang kaisipan. Kaya mga kapatid, we're so unique. Hindi mo kailangan na mayroong magpaalala sa iyo patungkol sa iyong Diyos. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Let's run away from idolatry. Yung issue, Pastor, paano yung nakikikain sa piyesta? Ulitin ko po yung piyesta, no? Kamakailang kausap ko po yung isa sa mga engineer ng munisipyo. Sabi na, hiniwalay talaga namin, Pastor, hiniwalay talaga yung piyesta ng patron tsaka ng piyesta ng bayan. So that people can celebrate yung town piyesta at hindi patron. Magkahiwalay. Pastor, kung celebration ng piyesta ng patron, kapag inalay po sa patron, yun po yung may problema. Alam mo na pag-aalay po yun, hindi sa Diyos, sa patron. Ididil ko po yung next meeting. Ano po? Paano yung pag-aalay? Kakain ba ako at hindi? We'll discuss that po next Sunday. Sana maabutan ko po siya. Sa ngayon, ang call sa atin, hindi pwedeng bigyan ng Diyos ng replika. Hindi ka pwedeng gumawa ng isang bagay at sasabihin mo, ito yung Diyos. Ito ang Diyos, ganito ang Diyos. Kung ano po yung nakalagay sa Biblia, yun po yung Diyos. Pastor, bakit sa Kristyanismo mayroong cross? We remember the suffering of Christ. Sabi nung isang debatista na namatay na, hindi niya naintindihan ng cross. This cross is a sign of humiliation. Totoo po yun, na ikaw dapat nandun. Pero inako po yun ni Jesus Christ. At para malaman na yung lugar ay isang simbahan, then we put cross. Dahil merong mga lugar ngayon na yung simbahan ay simbahan sa araw, sa gabi ay bar o party area. Meron pong simbahan na ganon. Yung simbahan nila, simbahan sa araw ng linggo, sa ibang araw, party place. Kaya pala yung may-ari ayaw niyang lagyan ng cross. Kasi nga, paano man sila magpa-party kung may cross sa harap? For this an identification lang na ito ay simbahan at hindi siya party place. Nawa mga kapatid, maging aware po tayo at mag-ingat tayo. Hindi tayo sumamba sa mga Diyos-Diyos ang gawa ng tao. Sana hindi maging Diyos-Diyosan yung ating mga cellphone pati lalo pang mga bagay. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat sa pagpapaalala sa amin. We should be aware na ang pagsamba namin ay sa aming Panginoong lamang, sa inyo lamang, at hindi sa alinmang mga bagay. Hindi ka namin pwedeng ikumpara o aming Diyos sa alinmang mga bagay dahil kayo ay Diyos na kataas-taasan. Hindi namin kayo pwedeng ihalin tulad dahil wala kayong katulad. At di namin kayo pwedeng sambahin sa gusto namin pamamaraan lamang kung hindi sa bagay na ayon lamang sa inyong katotohanan. Tulungan kami, o aming Diyos, na maging maingat at tumiwas po kami at lumayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa inyo lamang kami sumamba. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen.